Former Lakers center, nasa Dallas na ngayon. May punto ang sinabi ni Curry. Hindi totoong nanghina na si Steph. Mismong si Kerr alam na babawi ang team sa natitirang bahagi ng season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng smartwatch with wireless call smartwatch calories and distance fitness track sports watch, mabibili lang sa halagang $1,399. I-click lang ang link sa comment section. Ang tila walang katapusang kamalasan ng Dallas Mavericks pagdating sa mga injury ay nagpatuloy nitong linggo ng araw nang ma-injury si Maxi Kleber sa paa. Ang Dallas ay kulang na sa ilang manlalaro sa larong ito laban sa Boston Celtics kabilang sina Najee Marshall, Luka Doncic, Dante Exum, Dwight Powell at Derek Lively. Ang pagkaka-injury ni Kleber ay nagdulot ng isang malaking butas na kailangang punan agad. Sinabi ni Jason Kidd na hindi pa niya nakikita ang ganitong sitwasyon pagdating sa malas ng Dallas sa mga injury at binanggit na may malaking butas sa posisyon na yon na hindi gagaan. Kaya tingnan natin. Ang Mavericks ay may laban bukas laban sa Washington Wizards. At matapos ma-injure si Kleber nitong linggo, hindi nagtagal ang team sa paghahanap ng bagong malaki para punan ang paint hanggang sa makabalik sina Powell, Lively at Kleber sa court. Inanunsyo ng Mavs na kanilang pinapirma ang 7-foot center na si Kylor Kelly sa isang 2-way contract habang na-waive si Jazian Gortman. Ngayon, alam na natin kung sino ang maglalaro sa likod ni Daniel Gafford sa mga susunod na laro. Si Kelly ay mula sa South Bay Lakers ng G League ngayong season at may average na 9.2 points, 5.8 rebounds and 1.7 blocks per game. Naglaro rin siya para sa Los Angeles Lakers noong training camp at preseason ngayong taon. Si Kelly ang tila perpektong kandidato upang maglaro bilang center para sa Mavericks at ang kanyang kasanayan ay hindi magiging malaking adjustment para sa mga role player ng Dallas. Siya ay mahusay na lob catcher, mahusay na rim protector at magaling na atleta, mga katangiang tumulong kay Gafford at Lively upang maging matagumpay sa sistema ng Mavs. Maaaring makita ng mga tagahanga ng Mavericks ang unang laro ni Kelly sa Martes ng araw laban sa Wizards at magkakaroon siya ng isang mahusay na mentor sa mga susunod na linggo kay Gafford. Si Gafford ay naglalaro ng ilan sa mga pinakamahusay na basketball ng kanyang karera kamakailan at ngayon ay may dagdag na laki at atletisismo ang Dallas upang suportahan siya. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Steph Curry ay kasalukuyang may dalawang injury habang patuloy na nahihirapan ang Golden State Warriors sa gitna ng 2024-25 NBA season. Nagkataon ba ito? Oo at hindi. Na-injure ni Curry ang kanyang right thumb noong unang bahagi ng buwang ito at naglaro pa rin sa kabila ng injury na hindi naman masyadong nakakaapekto sa kanyang laro. Gayunpaman sa 118-108 na pagkatalo ng Warriors sa Los Angeles Lakers nitong linggo sa Chase Center, hindi nakapunto si Curry sa second half na may 0 of 8 shooting from the field and 0 of 4 from the 3-point range. Inamin ng bituin ng Warriors sa mga reporter pagkatapos ng laro na nakaapekto ang injury sa kanyang performance laban sa Lakers, ngunit naniniwala siyang kailangan niyang maglaro ng mas maayos. Ang hirap, pero hindi ito dahilan para sa kahit ano. Kailangan lang kung maglaro pa rin, sabi ni Curry. Nakagawa ako ng 8 for 8 sa kabila nito. Isa lang itong bagay na pabalik-balik, lalo na kapag natatamaan ito minsan halos mawala na tapos tatamaan ulit. Kakayanin ko ito, pero hindi dapat ako makaapekto ng ganito ngayong gabi. Tuwing natatamaan parang isang hakbang pabalik. Pero nakakainis lang talaga. Bukod sa injury sa thumb, si Curry ay nakararanas din ng bilateral knee tendinitis halos buong season, ngunit umuusad naman ang kondisyon niya, kaya't pinayagan siyang maglaro sa mga kamakailang back-to-back games. Nagiging maayos naman ang direksyon nito. Kailangan mo lang panatilihin ang maintenance at lahat ng ganoong bagay, pero okay naman, sabi ni Curry tungkol sa kanyang knee tendinitis. Para makapaglaro ako, natugunan naman nito ang lahat ng kailangan sa kung paano ako tumutugon mula laro sa laro. At kung magpapatuloy ito, gusto ko kung nasaan ako ngayon. Bagamat ang 36 na taong gulang na si Curry ay malayo pa sa pagiging ganap na malusog ngayong bahagi ng season, hindi niya ginagamit ang alinman sa kanyang mga injury bilang dahilan. Alam ni Curry na parehong siya at ang koponan ay kailangang maglaro ng mas mahusay.
Sa pagkatalo rin ng Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers, nitong linggo ng araw, natalo na sila sa 3 sa huling 4 nilang laro. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon at ang kamakailang paghihirap ni Stephen Curry, nananatiling optimistiko si Steve Kerr tungkol sa hinaharap ng team para sa natitirang bahagi ng season. Sa laban kontra Lakers, alam ni Kerr na nagtala si Curry ng 4 of 17 shooting from the field at umiskor lamang ng 13 puntos. Lahat ng ito ay sa unang half. Matapos ang laro, nangako si Kerr na makakabawi ang kanyang koponan, partikular si Curry. Tinukoy ng veteranong head coach ang resulta bilang isang masamang laro lamang. Talagang nangyayari ito minsan, sabi ni Kerr sa mga reporter sa pamamagitan ng 95.7 The Game. Kahit na sa pinakamagaling na shooter sa mundo, parte ito ng laro. Mahirap ang gabi para kay Stephen Curry, pero makakabawi siya. Ang mga paghihirap ni Curry ay hindi lamang noong linggo ng araw. Hindi siya umabot ng 20 puntos sa bawat isa sa huling 3 pagkatalo ng team at may shooting lamang na kahit na sa pinakamagaling na shooter sa mundo, parte ito ng laro. Mahirap ang gabi para kay Stephen Curry, pero makakabawi siya. Ang mga paghihirap ni Curry ay hindi lamang noong linggo ng araw. Hindi siya umabot ng 20 puntos sa bawat isa sa huling 3 pagkatalo ng team at may shooting lamang na 31% from the 3-point range in the last 5 games. Ang Warriors ay wala rin ang kanilang third leading scorer na si Jonathan Kuminga at ang kanilang second best facilitator na si Draymond Green laban sa Lakers. Nanguna si Andrew Wiggins para sa Golden State na may 20 puntos, habang nag-ambag naman si Brandon Podziemski ng 17 puntos mula sa bench. Nang wala si Green, nabigo ang Warriors, napigilan si Anthony Davis na nagtala ng game-high 36 na puntos sa paint. Nagdagdag naman si LeBron James ng 25 puntos at 12 assists at nakamit ng Lakers ang kanilang pangatlong sunod na panalo at ikalima sa kanilang huling 6 na laro. Bukod kay Curry, naramdaman ni Kerr na ang buong team ay hindi nagpakita ng magandang laro sa ikalawang kalahati. Binanggit ng head coach na ang mahirap na ikalawang kalahati, particular ang turnovers, ang pangunahing dahilan ng pagkatalo. Naramdaman ni Kerr na ang buong team ay hindi nagpakita ng magandang laro sa ikalawang kalahati. Nakapagbitaw kami ng 46 na 3-point attempts, 17 higit kaysa sa kanila. Alam namin na kailangan naming maging magaling sa 3-point shooting para manalo. Sa tingin ko maganda ang unang kalahati namin. Nakakuha kami ng magagandang shot at may magandang flow sa laro. Pero sa ikalawang kalahati nagkaroon kami ng mahalagang turnovers at hindi makahanap ng magandang opensa. Bagamat tiwala si Kerr, nauubos na ang oras para maitama ng Warriors ang kanilang sitwasyon. Si Green at Kuminga ay nananatiling sidelined, habang 3 linggo na lang ang natitira bago ang All-Star break. Matapos ang 45 laro, ang Golden State ay nasa halos .500 record. Ngunit ang pagkatalo sa Lakers ay nagbaba sa kanila sa 22-23. Ang team ay kasalukuyang nasa ika-11 pwesto sa Western Conference, 1 laro lamang ang layo mula sa play-in tournament. Hindi na maglalaro ang Warriors hanggang Enero 28 laban sa Utah Jazz. Ito ang kanilang ikatlong laro sa kasalukuyang 6 na sunod na homestand na magtatapos sa Pebrero 3 laban sa Orlando Magic. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tiwala ni Kerr sa team at kay Stephen Curry na babawi sa natitirang bahagi ng season? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.